Nako guys, medyo masama itong balita natin, no. Pasensya na po kung lagi kaming nagpapaabot sa babala dahil po sa kalamidad na magaganap. Lalo na po ngayon, ang kanlaon ay bigla naman po nag-alboroto, no. Sa bagay hindi naman po tayo magugulat pa dyan dahil po ito naman po talaga yung nakikita. Ang masama lang dito, yung ulap na nandun sa kalangitan, sa kanlaon. Kaya naparito ako, nais ko pong ipaabot sa inyo dahil po si kaibigan mismo ang magpapaabot ninyo sa atin ngayon, kaibigan. Di ba sinabi po inyo, kaibigan, na kung bakit nagkakaganito ang panahon dahil po sa mga tao. Unti-unti na guys, sinisingil na po tayo ng kalikasan, lalo na yung lupa. Alam po ba niyo kung bakit nagkaganito? Yung mga kakahuyan natin ay wala na. Hindi na po makapagbigay po ng magandang hangin. Kung mayroong mga bagyo, hindi na po sila, no, makakatulong pa sa tao dahil po wala nang kahoy na natitira. Wala na makapagbigay po ng sangga, kaibigan. Kaya nag-alala si kaibigan ngayon guys, marami pang tao mapapahamak nito. Lalo na po ang mga sayan po ay unti-unti nang nagpapakita. Lalo na po yung mga sayan na nakikita po nyo doon sa kanlaon. Lalo na yung kanlaon na bakit po ay lagi naman po nag-alboroto. Alam po ba ninyo, hindi maganda po ang ilalim na yan. Kapag ito ay sumasabog, ito po yung sinabi ni kaibigan po mismo kahapon guys, kaibigan. Nakakatakot po ito, kaibigan. Totoo po yung sinasabi po ninyo. Naniniwala po ako talaga, kaibigan. No, dapat sa lahat po na makapanood, mag-ingat lang tayo guys ha. Okay lang po yung kanlaon, no? Okay lang po yan. Pero ang masama lang po impact yan yung pagyanig sa ilalim ng lupa, lalo na kapag malapit sa dagat. Medyo mas lalo itong masama po yung fault line natin, no, kaibigan. Hindi na po tayo pwede magkampante ngayon. Hindi po talaga safety po ngayon kapag tayo matutulog ngayon guys. Pero sa amin dito guys, okay lang po. Pero wala namang mga building. Ang nakakatakot lang po dito yung mga tao nasa city, no? Kapag yayanigin po ng malakas pag gabi, sigurado guys, saan sila pupunta? Kaya nais ko talagang iparating sa inyo ngayon guys, na ang mga nakikita ninyong mga kakaibang mga nakikita sa kaulapan, at lalo na po yung mga pagyanig po sa ibang bansa, ang mga lindol, lalo na po yung mga pagyanig po ng mahihina po na mga lindol dito. Ibig sabihin yan guys, hindi na maganda sa ilalim ng lupa. Abangan po nyo guys ha. Ito po yung sinabi ng ating kaibigan kanina, kaibigan. Ito po yung nakakatakot sinabi ng ating kaibigan ngayon. Sana hindi ito mangyari sa Pilipinas. Nakita ko po na mayroon pong malakas po na lindol. Hindi ko na lang po babanggitin. Sabi po ng ating kaibigan, ayaw po namin na matakot sila, kaibigan. Ang sa kanilang po daw is makapag-paabot na ito ay mabigyan po ng halaga sa tao. Yung ipinapaabot po nila. Wala man tayong magawa, kaibigan, kung hindi po sila lilisan po doon, kung hindi lilisanin po yung dagat at saka doon sa mga malalapit po sa yung matataas po ng mga building ngayon. Isa na po sila doon guys. Natakutan ni kaibigan ngayon, no? Yung matataas po talaga na building, baka maraming mga tao matatabunan at mamamatay. Sabi ng ating kaibigan, tulungan po ninyong lahat na ipanalangin po ang ating bansa na sana safety tayo sa kalamidad, no? Kahit po ay pinagsamantalahan na po ng mga mayayamang tao ang ating kalupaan at ang mga kakahuyan natin, yung mga paris po natin, no? Kaya guys, nakakatakot itong balita ni kaibigan. Unti-unti, alam mo ba kung bakit napakaraming namamatay sa tuwing may kalamidad? Dahil po yan guys, sa kalikasan. Yung buhay ng tao, kinuha nila para po ibabayad. Kaibigan, kaya pala napakaraming tao na mamatay sa kalamidad dahil po sa ginawa ng mga tao, lalo na yung mga mining. Sila po ang sumisira po sa
kalikasan natin. Kaya unti-unti na sila naniningil. Ang mga taong inosente lang po ang nagbabayad. Buhay nila ang nakatay. Tulad po sa Masara, di ba? Anong nangyari? Libo-libong namamatay, natabunan. Dahil po sa kalikasan na kanila pinagsamantalahan po doon. Sabi ng ating kaibigan, kung meron pa mang mga kagubatan natin dyan na natira, na inangat-ingatan po ng mga tribo, mga dato, no? Mga indigenous people, dapat po ninyong ipaglaban po yan para po sa ating mga kabataan, yung susunod sa atin, next generation, kaibigan. Ayaw po ng ating kaibigan guys na mapapahamak ang mga taong inosente dahil lang po sa mga taong mayayaman na nagsamantala po dyan para limpak-limpak po ang kanilang pira. Alam po ba nyo guys kung ano po ang kanilang nakita ng ating kaibigan? Tulad po ng mga loggers, anong ginawa po nila sa kakahuyan ngayon? Okay lang kung magtatanim sila uli. Di ba kaibigan? Yun, kaya hindi po natin maiwasan guys na maraming buhay ang mawawala dito. Kitang-kita ng ating kaibigan. No, ang kalikasan guys ay mayroong kapangyarihan. Grabe kaibigan, salamat po sa inyong paalala sa amin. Isa po kayo dito ang nagbigay po ng pansin sa mga ginagawa ng mga tao na mapagsamantala sa kalikasan. Kaya kawawa, lalo na, tama po kayo kaibigan, oo, lalo na ngayon guys, natatakutan ni kaibigan. Meron po siya nakita ngayon na hindi po niya pwedeng sabihin kung ano po mga lugar ito na tatamaan po ng malakas na lindol, lalo na yung kanlaon ay unti-unti nagpakikita, no? Nagpapakita ng hindi maganda. Ano, bang ulam ang tala nagbuto, nanong sige na paglangi, kaibigan. Kaya hindi talaga maganda. Isa na po ang kanlaon ngayon guys, ang pinakadelikadong bulkan kapag ito ay sasabog. Yung sabog talaga, nasabog. Yung hindi lang ano lang pang iirap at saka pagputok ng kunti-kunti, hindi. Meron pa yan guys. Kaya lang na alihan maguda siya, no? May nakatabon kaya hindi po nakaputok ng maayos. Kapag pumutok dyan kaya sigurado maraming mga buhay na madadamay po dito, lalo na yung kalamidad na lindol guys. Mag-uumpisa po talaga, sana po. Kung sa ibang bansa man, sana walang mga Pilipino madadamay dito. Kaibigan, hanggang dito na lang muna. Salamat po.